Si Lord Rama, ang hari ng mga hari, ika-4 na bahagi. Ilang araw na paglalakbay sa hilaga ng Siddha Ashram ay matatagpuan ang lungsod ng Mithila, kung saan nagahari ang mabuting haring Janaka. Ipinakalat niya ang balita sa buong lupain tungkol sa isang dakilang 12 araw na pagdiriwang na kanyang idaraos para sa kasal ng kanyang anak na si Sita. Nagpasya si Vishvamitra na dumalo at siya ay naglakbay patungong Mithila kasama ang kanyang 2 mag-aaral na si Rama at si Lakshmana. Sinabi ni Vishvamitra sa kanyang 2 mag-aaral, si Haring Janaka ay may pana na hindi man lamang kayang buhatin maging ng tao o ng demigod. Itinatago niya ito sa kanyang palasyo at ipinangako ang kamay ng kanyang anak sa sino mang makapagbibit-bit at makakapag-string ng pana. Pagdating nila sa palasyo ng hari, sinabi nito kay Rama, kung kaya mong string ang pana na ito, ipinangangako ko, ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak na si Sita. Ipinag-utos ni Haring Janaka na ilagay ang pana sa gitna ng lugar ng pagdiriwang. Nakalagay ito sa isang bakal na kahon na may 8 gulong. 300 malalakas na kalalakihan ang kailangan upang hilahin ito. Nagtipon ng isang malaking pulutong upang manood. Lumapit si Rama. Matapang na hinawakan ang pana at sinabi, ang pinarangalan at makapangyarihang panang ito na minsang pag-aari ni Panginoong Shiva ay nasa kamay ko na ngayon. Walang kahirap-hina na binuhat ni Rama ang pana gamit ang isang kamay at itinapon ito sa palad ng kabila niyang kamay. Sa harap ng lahat, bihasang ni-string ni Rama ang pana at iniarko ito ng malaki hanggang biglang may malakas na tunog. Ito'y nabasag na nagdulot ng isang malakas na alon ng enerhiya na nagpabuwal sa maraming tao. Tumayo si Haring Janaka mula sa kanyang trono at malakas na sinabi, ipinakita ni Rama ang kanyang di masukat na lakas. Ang aking anak na mas mahalaga pa sa buhay ko ay ibinibigay ko ngayon kay Rama. Ang nakasisilaw na ganda ni Sita ay inihatid ng kanyang ama upang maupo sa tabi ni Rama. Mga bulaklak ay nahulog mula sa langit habang hinahawakan ni Rama ang kamay ni Sita. Si Haring Janaka ay may pangalawang anak na babae na nagngangalang Urmita at ang kanyang nakababatang kapatid ay may 2 pang anak na babae na nagngangalang Mandabi at Srutakirti. Sila ay ipinakasal sa 3 kapatid ni Rama. Pagkatapos ng seremonya, masayang umuwi ang lahat ng prinsesa sa Ayodhya kasama ang kanilang mga asawa. Dumating ang panahon na si Maharaj Dasarat ay nagpasya ng magretiro at ipasa ang trono kay Rama. Kinabukasan ay ang koronasyon ng kanyang anak
Ang balita ay mabilis na kumalat at lahat ay natuwa, maliban sa isang tao. Ang alipin ni Reyna Kaikeyi na si Mantarraya. Si Mantarraya ay naiinggit dahil iniisip niya na si Reyna Kausalya, ina ni Rama, ay magiging mas mahalaga kaysa sa kanyang reyna. Pumunta si Mantarraya kay Reyna Kaikeyi at binuhos ang kanyang selos sa pandinig at puso ng reyna. Sa kabila ng pagmamahal ni Kaikeyi sa kanyang asawang si Haring Dasarat at sa kanyang pagkagiliw kay Rama, siya ay naniwala sa tusong mga salita ni Mantarraya. Pumunta si Kaikeyi sa silid at doon siya ay nag-iiyak at humandusay sa lupa sa matinding kalungkutan. Nang mabalitaan ni Maharaj Dasarat na si Reyna Kaikeyi ay lubos na nalulungkot, siya ay agad na pumunta roon at nakiusap sa kanyang asawa. "Aking mahal na asawa, pakisabi kung ano ang problema. May isang bagay na nais kong makuha, hikbi ni Kaikeyi. Ibinigay mo sa akin ang iyong salita na maibibigay mo ito. Tandaan mo na may utang ka sa akin dahil sa pagliligtas ko sa iyong buhay sa isang labanan maraming taon nang nakalilipas. Ipinangako ng hari, ibibigay ko kung anuman ang iyong hiling." Tumigas ang boses ni Kaikeyi. "Ang una kong kahilingan ay ang aking anak na si Bharat ang mailuklok bilang hari. Ang pangalawa kong kahilingan ay si Rama ay ipatapon sa loob ng 14 na taon." Nagmakaawa si Maharaj Dasarat sa kanyang asawa, ngunit hindi siya natitinag. Ang hari ay napilitang tuparin ang kanyang pangako. Kinabukasan, naghanda si Rama upang tuparin ang pangako ng kanyang ama kay Reyna Kaikeyi. Bago umalis ng lungsod si Rama, tumangging maiwan si Sita at sumama sa kanya. Si Lakshmana ay hindi rin pumayag na maiwan at sinamahan si Rama at Sita. Si Haring Dasarat ay lubos na nasaktan habang papaalis sina Rama, Sita at Lakshmana. Sundan natin ang